Ang tanong ko kasi sa'yo, Commander, dahil napakadami mong dinaanan na unit, dahil trusted ka nga, 35th IB, 64th IB, 27 IB, 39 IB. Sige nga, isa-isahin nga natin yung mga hindi mo makalimutan sa mga bawat batalyon na nasamahan mo, yung mga encounter mo. Yung ano lang, yung sa nangyari sa 27 IB pa noon, kalimutan ko anong year na yun, so dahil matagal na. Yung sa Jinsan ako, yung manager sa bangko noon niya, si Sidenyo dito sa Mitsayap, dinala ako niya doon sa Jinsan. Sabi niya, mag-hukay ng gold. So pagdating ng ilang araw, sabi niya, balik ka doon. Ko, bakit, manager? Delikado talaga ang doon sa area ninyo. Iniabot ng ilang araw. Pakbakan na talaga kayo. So sumakay ko. Diretso ako sa Mitsayap ko doon yung pamilya ko. Pagka madaling araw, sabi ng misis ko, gising na. Mga alas 4 yata yun. Yun sa Duldul, Mitsayap. Tapos bakit? Wala na, yung barangay na ninyo, natin nakuha na. Tapos yung detachment ninyo, walop na ng kalaban. Parang maano na ako. Nagsuot na ako ng uniforme ko, pero hindi kumbat sapatos. Sumakay ko ng tricycle papuntang Alyusan. Pumunta ko doon sa supply, doon sa batalyon. Sa saludo ko sa opisya, kalimot ko yung opisyal na yon. Sir, pwede sir makaano, sir? Ako, sir, sa Libin Ka Company. O wala akong baril doon sa kampong baril ko. Pwede ako makahingi ng baril. Na wala na talaga Makati. So, lumakad ako, papunta ko sa baba. Pagdating ko dito, naglakad lang ako papuntang high school ng Alyusan, ay wala nang sasakyan magdaan. So, sinulubong ko yung mga si Lapastida pa yun ng chief police doon. Sabay sa mga tropa, tumakbo pa baba. O bakit ganun, sir? Dami ng kalaban sa taas sa sitio Taguan dun. So, paano, sir? Atras muna kami, daming kalaban. Diretso talaga ako, sir. Takbo pa papunta sa taas. Pagdating ko doon sa bahay ng si kankasin ko, doon mga imin, nakatago sa gilid ng mga bahay. So, pinuntahan ko yung naka-60 ko, sir. Bilang isang kapgo sa Libin Ka Company, naiwan ko yung baril ko sa kampo PD. Ako ang hawak ng 60 mo. Sabi niya, hindi PD search kay ang sa akin issue ito. Porque paano naman maglaban kayo kung dito kayo nakatago yung kalaban na sa highway? Puti ito, nakita ko nung isang CBO doon sa kabila, magtira ang tago, ang tira. Pinuntahan ko, binananatan ko ng kalaban. Mga 150 meters siguro. Nasa tabi ng highway sila. Diretso ko, kinuha ko yung garan. Sabi ng yung CBO, wala doon ko armor. Ito paano mo matamaan yung kalaban? Ganyan dyan ka. So doon, dumarating yung kasama ko isa, yung pamangkin ko, kinuha na yung armas ng CBO ni isa na garan. So sabay kami umatake doon sa mga rebelde na sa kilid ng kasada. At least na pababa yung rebelde doon sa maraming kahoy sa baba. Yun, naka-atras ng mga rebelde. Dalawa lang kami, ha? Hindi naman, sa tingin na siguro, gabing tira na sa amin, hindi kami natamaan. Siguro, baka yung mata na, doon sa kabila, nakatingin siguro. Matake kami dalawa, pero sumikat na mayor. Nakapa-atras namin yung mga kalaban. Tapos, naakyat na yung mga parente ko nga, ghosted nila. Yun, nagsabi na, cool, marami sila doon, cool, pabayaan mo lang. Hindi naman basta-basta atakihin yan, dalawa lang kami. Hintayin natin dumating yung mga tropa. Yung dumating yung mga ibang mga pulis, doon na, wala na doon. Pagpunta naman sila, wala na. Doon na sila sa kay Agustin nga area nga Ranso. So may gumana, may mga rubber. Hindi naman natuloy doon. Sabi ko, pag matuloy tayo doon, diskusya tayo. Kaya maganyan ka, high ground doon mga rubber. Pag ganyan mo na, wala, bakbakan ka lang. Naon tayo. Diretso lang tayo doon sa detachment namin kay grabing bakbakan nila. So pagdating naman doon sa may una naman, may isa ko nakita sa baba, akala ko kalaban. Bunti ko binaril. O civilian pala nakadala ng bomba, nagtago sa baba. So diretso kami doon sa una, malapit sa aming barangay sa Sitio Lindungan. Yung may karon, may swimming pool na diyan nga yun ang swimming pool ni sino yung pangalan yun?
Dumiretso kami doon. Kasi niya yung civilian sa akin, sir. Sa likod, marami. Kung pinabayaan namin yun, sir, dudiretso kami doon sa detachment. Pagdating naman sa detachment, wala, hindi pa kami dumating. Dito pa ba yung may bana? Siya may subuan na lumabas. Sabi niya, din sa una na may kurbana, may bahay, marami sila. So, ang ginawa ko, yung kasama ko, binalik na yung garan doon sa CBO na kuha niya. So, ako lang may garan. At saka dyan, itong pistola lang na 38. Mm. So, sabi ko, iditso mong motor, buhilo mo, tapos tumba mo, akong bala. Yun. Binamanatan ko doon sa may gilid ng bahay ito, sa slope dito, doon. Pero hindi na ako banti kay marami sila doon. So, dumiritso ko sa Tasmin. Sabi ng taga-Tasmin, marami sila, bakit binanatan mo? Sabi ko, alam ko, nandyan sila eh. Pero sabi ko, hindi ko kaya, marami sila, baka hawakan ko nila, patay ko nila. Yun nga, sinabi, pagdating ng opisyal, sabi ko, sir, ganito ng concert, marami sila dyan, sir. Tapos kontak tayo sa Baglibas, i-blockingan doon. So, wala mang sinabi yung opisyal. Wala. Pinabayaan na namin. Yung naka-relax na kami pagdating sa Tasmin. Kastambay na kami doon. Yun ang naranasan ko sa 27 IB. Sa anong pinakabigat mo naman na laban sa 64? Wala masyado, sir. Yung kumbaga, kunti lang mga hold up noon sa mga wina, yun. Paano naman yun? Bago sa atin yan na. Anong style naman? 38 na yun, sir. Hold up yung wina, pinatay yung driver, bumaba sila doon sila dumaan sa may unahan sa Tasmin, bumaba sila doon. Tapos kami, gabantay kami doon sa sa elementary school ng Alyusan, dahil summit yun summit, mga laro ng mga bata ganun, sir. Mm. So, may ICOM ko, may gwardiya kami, kasama ko yung kadre ko. Tumawag man sila na hingi sila ng reinforcement dahil may wina na hold up, tapos pinatay yung driver. Tapos doon, 5 katao doon sa kabila dumaan. So, nagpara kami ng pick-up dyan sa harap ng eskwelahan, diretso kami doon. Pagdating doon, diretso kami doon sa nangyari. Hanggang hinabol naman sa baba. Hmm. Pagdating namin doon, may slope na ganyan. Tapos doon pala nakaplaster yung isang malaking tao na alam na may pulis naman nakauna sa amin. Hmm. Magtapon sana to na ganyan yung damo. Magtapon sana ng granada. Tinira man ng pulis na full automatic. So, natamaan, hindi na natapon yung granada. Pumutok yung granada, ito putol-putol, ito sak ito. Sa'yo? Hindi, sa Muslim. Tinira ng pulis yung Muslim. Ito yung granada, imbis itapon, hindi na natapon. So pag abot naman sa baba, sabi ko kay kasamaan ko yung nagiwalay-walay kami sa mga kapwa, tapos yung naka-body ko yung pulis, sabi ko, sabi ko, punta na sa baba. Wala man. So umikot ko sa kabila. So nakita ko itong may sa damuhan, may mataas ang damuhan pa yung may tao ba? Binanatan ko ng imported. So paglapit ko bungkag na ito. Wala na. Waswasa, gibanatan ko pa yung gusto. Doon, wasak-wasak ang lang katawan. Tapos pag hapon, hindi na ko yung kadre namin, hindi na ko pinabalik doon sa Tasmin. Doon ko na sa malapit sa Muslim na pinatay namin, doon ako gipatulog. Hindi na ko na ito, ito sir dugo at saka utok ng Muslim yun. So pag umaga, bumalik kami, kasama ko yung pulis. Dalawa lang kami. Kaya yung balita, yung dala ng hold upper yun, mga more or less 100,000. Pati yung mga pati yung mga relo, mga alas. Hinamon naman, sabi ko, sabi ng pulis, parente. Kaya yung daanan ng hold upper, dumaan doon sa mga puno ng yung sa Tagalog, yung tigbaw yan sa amin. Yung mataas na, parang daanan ng baboy mo. Sabi ko, ikaw magdaan, kaya maliit yung baril mo, tapos maliit ka. Takot na sabi, ikaw na lang. Sige, ganito gawin natin. Doon ka, ako magsunod doon sa
sumasukal na damo nito, kung magputok ang 38, kag walang respond na putok na 14, alalay ka baka na-discuss ako. Kasi, sige. So, pinasok, sir. Pagdating doon, wala man. Yun. Binaliktan ko ng galit ko yung napatay ko na Muslim. Isang masinggi. Ganyan ko talaga sa katawan niya. Tapos, panghila namin naman. Pang taas, puntas taas. Pero yung nakadala ng pira, doon pala sa kabila namatay. Tapos yung pamangkin ko, sabi niya, Col, may amoy doon na hindi ko maintindihan. Sabi ko, punta natin. Takot man. O sayang sana yun. Yung 100,000 yun, pati yung mga alas. Pagka sunod na araw, sabi na, wala na. Pagka isang linggo, Muslim yung may-ari ng lupa. Sunod na linggo, yung Muslim doon, na itaas yung bayan, siminto na silalim. Yun na siguro ginamit. Kuha na pira na yun. Dami yung namin, mga 4 na patay namin yun. Ha? Yung pag-assault nyo na yon? Yung 4 na patay namin, tapos ang isa naka punta sa Dungguan. Pero pinatay rin ng kapwa niya Muslim pagdating sa Dungguan. Alam nila hold upper. May sila sir eh. Ganito ang sitwasyon na kapag hold up sila eh. 2 ang pantalon, 2 ang jacket. Pagdating doon sir, yung pagkapos hold up na iwan yung isang pantalon. Tapon para iba na yung kulay ng baro at saka pantalon nila. Yung ginagawa nila lagi doon. Dami namin, mahigit siguro 20 na tao na katay namin doon. Yung hold up, yung iba, yung sa Tin-wheelers, yung pang hold up. Matira mga tropa namin sa gabi. Bisa pag umaga, hanapin namin sa lalim ng guno, doon na sila. Gaganyan ng kabaril, patay na. Akiyatin nila yung hold upin nila, parahan nila yung mga Tin-wheelers, tapos kunin yung mga pira. Tapos anong ginagawa? Bilang kafgo, anong ginagawa nyo? Yung sir, kapag may info na ganun, takbo ka agad gabi, habulin namin. Kahit gabi. Ganun pala ang kafgo rin dito. Tatawag kami sa tatawag ang kadri namin sa CP namin. Ganito may nangyari dito, habulin namin. Coordinate muna kami sa CP bago. Dami kami na kinatay doon. Basta tumakbo, habulin namin yan. Pag maabutan, sabi ko wala nang buhay-buhay. Patay agad. Yung mga karnapper doon sa amin sa area sa Liusan, takot sila magkarnap ng araw doon, sir. Kaya dami namin kinatay doon. Tapos, ng mga sibilyan, kahit mga sibilyan namin, sir, ang itak dala. Habol yan. Yung? Yung mga itak lang dala nila, alam nila may karnapper. Habol yan, sir. Ganun ba? Parang baboy damo yung karnapper na sa gitna ng mga damuhan. Hinahabol namin doon. Dami nung kinatay doon. Yun nga mga karnapper doon, takot na sila manganap doon kung araw. Gabi. Pwede kung gabi. Iba man dito sa Mitsayap, yung mga sibilyan doon, yung makakinig ng stories, yung mga bipat namin to gahabal-habal, may mga ICOM. Pag monitor na yan, makakarinig yung iba, sabay-sabay na sir. Motor. Habol doon yun, sir. Bakit ganun katapang kayo dito na yung sa mga ganun, na kontra sa mga ganun? Kasi hindi lahat ng komunidad ng Pilipinas kasi ganyan katapang katulad nyo na habol kayo. Lahat umaatake sa barangay nyo, nagkakarnap, lahat. Ba't ganun? Ano yung utak ng isang katulad mo na, kasi Ilonggo ka, di ba? So, dito kayo, settlers kayo dito, di ba? Paano utak nyo ganun? Bakit ganun kayo katapang? Yung sa amin, sir, kung matulong kami dahil yung nangyari noon, dahil sa karnap, marami kaming parente na ganyan ka, yung garam, yung tawag ng garam, sakay sa motor, tapos ganyanin, tapos kunin ang motor. Binaril sa motor, sakay sa motor, barilin, kunin yung motor. Parang kami, halos kami sa Alyusan, sir, mga Christian, halos kami mga parente lahat, sir. So, may mangyari na Christian na mamatay doon, sakit sa loob namin, sir. Kaya kami, parang, lalo kami tumatapang. Pag ganon yung nangyari? Ganon ang mangyari, sir. So, with coordinate kami na sa mga polis. Pero, buong buhay mo, ganon yung nangyayari. Tuloy-tuloy. Ganon talaga, sir. Kapag may marinig ako na mga karnapper or mga hold-upper, parang kumukulo yung dugo ko, sir.
Gusto ko talagang puntahan ka agad. Pero mag-coordinate muna ako sa pulis. Minsan alas 12 ng gabi, magtawag ng pulis na may karnap, doon papunta. Minsan yung mga yung motor ko, bangga-bangga sa maglabas sa bahay. Diretso doon ako. Kasi may kontak ko sa cellphone, sir. Una ako doon mag-abang yan, sir. Tawagan ko mga kasama ko, dito na ako. Bakit ang pulis sobrang tiwala, sobrang umaasa din sa inyo? Kasi yung mga police din yun, sir, dahil yung mga kasamaan ko rin, mga bipat. Tapos with coordinate kami sa mga intelligence sa police, kung ano mangyayari, sabi nila, sige, basta sa tama lang tayo. Sa tama lang. Tama lang, huwag tayong pasobra. Kung anong order namin nga, anong gawin, yun lang, huwag nang pasobra. Kahit retired ka na, ano ka na? Ganun pa rin, sir. Tapos ka na serbisyo ng Kapgut. Ganun din siya sa amin kapag may haras doon sa may sityo namin, sir. Kahit alas 12 gabi, sir. Parimpos ko doon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sir. Kasi kayo yung mga bayani dapat ng komunidad. Kayo yung bayaning komunidad. Yun nga, natakot parang yung mga kalaban na namin ng mga BFF to, parang natakot na sa amin. Kaya kung saan sa area ng Alyusan, 19 barangays yan, sir. Kahit saan barangays itong harasin ng mga kalaban, re-reinforce kami, sir. Ganon. Tagdalawang bunggo kami yan, sir. Ganon. So, with coordinate kami sa pulis na punta naman ng area tapos magsunod yung pulis namin. Kami una muna sasabak sa bakbakan. Kasi paano ba? 19 barangays, isa hinaharas. Ano mangyari, Tet? Magtawagan kami sa cellphone yan, sir. Sa mga radyo, sa ICOM. Na kayo, magtatawagan. Kumbaga may trupa kami na puro armado na with coordinate kami sa pulis. Oo. Kung kaso por kaso, yan namang grupo namin magsabay maghabol sa mga luko-luko. Minsan dalawang gabi, dalawang araw kami sa isang barangay kapag hindi matras yung kalaban. Nang sabi ni Mrs. nagalit sa akin, sabi niya, nag-retire ka na sa servisyo mo, tapos wala kayong sahod kung ano man mangyari sa inyo. Wala. So sabi ko, Panginoon lang bahala sa amin. Kasi wala ka naman ng sahod ngayon, di ba? Wala sir. na. Pero ginagawa mo pa rin Ginagawa ko, sir. At least makatulong lang sa area namin, sir. Pero, sige, Pope, may ganon. So, paano yung automatic ba sa mga, sabi mo, dalawang bongo? Ang bongo, ang tawag dito ay, yung parang maliit na truck, di ba? Medyo mahaba rin, sir. Yung, parang town is, sir. Town is na, Tapos, ayun, agad yun? Automatic yun? Wala na yung, di ba, kung hindi kayo ganun ka-motivated na mga mag-depend ng nyo, parang may mag-iisip-isip pa, di ba? Kayo, hindi na, automatic yan. Wala na, sir. Pagtawag, mag-coordinate kami sa mayor, sa police. May police may mga kasama. Pagkatikin ng isa ka barangay, sabi na nga positive mag-reinforce yung kalaban, doon na kami na, sir. So, suportaran na kami sa barangay official doon. Pakainin kami, painumin, pakapiin, doon na. Wala na, kahit piso, wala kami matanggap dyan. Piso, gasolina pa, sarili pa namin gasolina, sir. Ganun ba? At least makatulong na kami na ma-peaceful ang aming area. Ayaw naman gulo, sir. Kaya isipin mo. Yun nga sabi ko sa Muslim, ako ayaw kong gulo. Nag-retire no ko servisyo, kadalawang bisis binigyan ng award servisyo sa gira lang. Pero ayaw ko na yan gawin. Pero basta sabi ko, huwag lang kayong gagawa na hindi mabuti. Kapag gumagawa pa kayo ng masama, habulin ko kayo hanggang pawas, sabi ko. Nare-respeto rin ako mga Muslim doon, sabi na tama minyan gawa, dati kong gawa doon. Noon, walang kurinti, wala nakagawad ako. Ako nang nagpatayo ng kurinti doon. So sabi ko, magbili kayo, may mga award kayo, makabili kayo ng sasakyan, makabili kayo ng appliances ninyo, at least ma-peaceful ang lugar natin. Mapaaral yung bata ninyo, at least kung may mangyari mag-harass nyo, nandito kami mag-reinforce nyo. Yun yung na-advise ko sa kanila, sir. So, masaya rin mga Muslim na naging kagawad ko doon. Kahit ngayon, kung ano mangyari, sabi niya,
kagawad din ang tawag nila sa kagawad. Kung kung harasin kami ng kalaban, walang problema. Kahit anong oras, re-reinforce kami. So hindi ito Muslim-Christian eh. Hindi ang laban na to hindi Muslim-Christian. Ano to? Hindi, bali, dyan sa baba namin, sir, yung sakop ng aming barangay kay Muslim yan. Dito yan Imay yan, pero nasa gobyerno man yan, sir, Imay, di ba? Oh. So, ang kalaban namin, yung mga BAP. BAP, tapos yung mga karnapir, mga uldapir, yan ang kalaban namin. Mga masasamang tao talaga. Masasamang tao. Ang haba na naging serbisyo mo kasi na sana mapapanood ito ng publiko kasi and makita lang nila yung sa'yo kasi hindi na lang sobrang sakripisyo yung ginagawa mo kasi para sa sa iyong barangay. Ganun talaga. Pero hindi naman lahat, marami bang katulad mo na leader o hindi kasi ikaw leader ka kasi sa komunidad mo. May rin sa ibang barangay, sir, nga galit din sir sa kanila, sa mga tao niya doon. So, mag-isa lang kami. Bawa, may gira sa kabilang barangay, magtawagin sa cellphone. So, sabi ko, mga iba, yung mga kapitan, mag-coordinate muna kayo sa police bago tayo maglakad. Parang walang problema. O minsan, sabihin natin, sasama tayo sa police. Sabay doon para kaso por kaso sa mga nangyayari hindi masama mabuti, nandiyan yung pulis na saksi na tutulong na tayo sa mga sibilyan. So yung sabi ni Mayor, kapag may mangyari sa isang barangay na lusubin ng mga luko-luko nito, kailangan natin tulungan. Nababait yung Mayor namin dyan ngayon. Pero matapang. Kasi hindi ka pwedeng hindi matapang sa lugar na ito. Hindi talaga pwede, sir. Kapag doon, sir, matakot ka sa mga kalaban, sir, wala, tawanan ka nila, sir. Ganun ba? May sample nga na yung... Dahil yun, bawa doon nangyari sa amin. Noon, dumaan sila sa sityo ng Muslim namin, sityo, Karido sila. Minsan nagdala pa ng mga armas, sir, na sir. Nandito talaga sa lawas, sa katawan nila. Parang natakot yung mga Muslim namin rin Karido nila. Sabi ko, huwag kayong matakot. Sampulan natin yan. Mga karnapin man yan, tirahin natin yung leader nila. Yung natira namin ng leader na siya, wala na. Parang manok na nabasa ng ulan. Takot tawag yan. Uy, saan ka na? Doon lang, pre, kabila, maganyan ang ulo. Pero noon na, parang sino, sir. Alam nila na matakot ka, doon. Kainin ka talaga rin. Pero alam nila kung matapang ka, atras din sila. Ganun yung buhay namin, sir. Yung, bawat oras, bawat minuto, wala talagang kabingin po yan siya doon. Araw-gabi yun ang piyansa doon. Na buong buhay mo ganun? Ganun talaga, sir. Ano naman. Alangan naman na dyan ang pamilya natin, dyan ang lupa natin, dyan kabubuhayan natin. Yung anak mo, ganyan din ngayon. May mga anak kang lalaki. Sir. Ngayon, sir, naka-training ngayon sa Manila. Ang isa ko ngayon, sir. Tapos yung babae, yung iba lahat, nasa Saudi ngayon ang isa. Ang isa nasa Davao, yung pamilya na. Napaliman, may anak ko, kambal yung first na anak. Pero lahat sila, ganun din ang kondisyon ng utak na lalo na kayong naiiwan dyan. Mga asawa ng kapatid, yung mga anak ko na babae, yung mga lalaki, nadala ko rin yan sa gira, sir. Binigyan ko ng baril ko, sir. Para may kompleto ang kargada. Huwag kayo matakot, hindi lang kayo mapahuli. Kapag mapahuli kayo, patay kayo. Pero hindi lang kayo mapahuli, hindi talaga kayo mamatay. Ayun lang yung ano nyo. Kung nahuli, talagang... Wala ka magawa dyan, sir. Pero kung hindi huli, sa labanan lang. Sabi ko, laban ka lang. Kung nagagalit si Mrs. ko, hindi, para makapractice sila. Kung bawa, may edad na kami. Kung wala na kami, sino naman susunod na lumalaban sa mga luko-luko na yan? Yun ang tradisyon namin yun, sir. So may practice talaga? Practice, sir. Sabi ko, wag lang kayo kayo may mga baril, wag nyo aabuso. Kung makainom kayo,
tulog lang kayo. Huwag kayo na gagamitin yung mga baril na yan sa mga sibilyan na yan. Sa mga kapwa natin sibilyan. Ayun yung patakaran nyo sa mga baril nyo. Kasi lahat kayo armado di ba? Halos lahat kami doon, sir. So sabi ko, gamitin lang natin yung baril kapag may malusob na kalaban sa atin. Dipinsa natin barangay natin. Hindi na kung makainom ka, gamitin mo yung baril. Sabi ko, kapag nandyan na pa, ano kayo sa ulo nyo yung mga batang baril niyo. Dipinsa lang sa barangay natin. Huwag tayong hahanap ng gulo. Kung tayo papasukin ng kalaban, lalaban tayo. Kung inom tayo, lagay lang sa busong, huwag sa ulo, sabi ko. Yan ang pang 4th episode ni Commander Jun.